Lord Jesus Christ, hallelujah, Father God. Dagang salamat, Lord, ini kayong buntaga, Father God. Ang kami Ginoo, Lord. Ano tapos, Father God, nagsimba na kami Ginoo, nagsampit sa mga alang Ginoo, Lord. Sumala sa pulong Ginoo, Lord, na kailangan kami pala nga mutangot sa kanimo Ginoo. Kailangan kami pala nga muduong sa kanimo, Lord. Ikaw kayo, Father God, ang masambigan sa tanan Ginoo. Ikaw dalang panas sa tanan, Father God, Lord. Susiya padayon, pag-ayo makasing-kasing, Lord. Sumauna nga hugaw kayo, Father God, pasaylo kami Ginoo. Libre kami, Father God. Sumala sa mong pulong, Father God, Ginoo, Lord. Sa mamili nga tugo kayo, Ginoo, Lord. Pasay ka, Father God. Gusto kami, Ginoo, Lord. Mamusunod na kami mo, Father God. Sumusag, Ginoo, Lord. Buwan ang ating sayo, di ba maayo, Father God. Nakababag na ka naman, Ginoo, Lord. Abira, matangabil ka mo, Father God. Nga muawit o mag-apo na kanimo, Ginoo. Tabay kami ka rin, Father God. Nagkagay may luot ka naman, Ginoo. Ang kanibuhatan, Lord. Dili para sa mga kagalingan, Ginoo. Kung dili para kanimo, Father God. Pinitanan, Lord, para kanimo, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Kanimo lamang, Father God, ang tungod o himayas sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So praise God. Sa karong nagsod, let's all sing, Lord, you be praised.
kandulang kasing-kasing, Lord, mag-practice o kanunay Ginoo, Lord, magtatang talaga sa punong Ginoo, Lord. Father God, God, Spirit, Jesus Christ, mapuyo ka sa kasing-kasing, Ginoo, ang tayo talaga ng kasina, ang pagbunot ng isang kasing-kasing, Lord, isang kapaligasing kaubawan, sa kasing-kasing, Ginoo, Lord. Oh, Jesus Christ, oh, Father God, pagkagaan, Jesus Christ, sumimaya, sinagagasan, Lord, have grace, Father God, Father God, Ginoo, Lord, sa maayo, Father God, sa pinabuhi, sa pinabuhi, Ginoo, Lord, Salamat, Lord. Sinihimaya, Parigal. Nakarang Ginoo, Lord, ang gitahutan, Parigal. Sinusin, kasing-kasing, Ginoo. Oh, Jesus Christ. Salamat sa cross, Parigal. Salamat sa lugmang wala paglugar, Ginoo. Salamat, Lord, sa lugar pagsakripisyo. Sa kagalingan ng kanami, Ginoo. Para kanami, Parigal. Na maliwas, at makabatong ang gawasan, makabatong ang kaluwasan, Parigal. Kami lamang ang tanan, Ginoo. Thank you, Jesus Christ. Salamat sa grasya, Ginoo. Thank you, Lord. Kami mo lamang, Parigal, at ang bungad o himayang pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Sa karong nagsuod. Found
to your life. Unang kunato pud siyang tuuhan, makadawat kita og gahom nga ang balang espiritu mo kunsad sa ato ang kinabuhi. You will become a very wonderful, great worshiper to God Almighty. Mahimo ta mga maanindot o mga maayo nga mga magsisimba sa atong labing gamhanan nga Dios. Today, I want to sharing the gospel about repent and move toward a new life. Kung karon ang maayong balita akong ipaambit nga na kaninyo naguluhan og paghinulsol ug lakaw paingon sa bag-ong kinabuhi. We're reading Bible, Isaiah 55 verses 6 to 9. Kung atong basahon sa itong mga Biblia, libro sa Isaiah 55, versikulo 6 abot sa 9. 55 sa Isaiah, versikulo 6, 9. Kung nana atong basahon, dangot sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala. Ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios. Kaya andam siya sa pagpasaylo. Kaya ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna. Ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kasama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong laraw. Kung ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Amen. We need to seek the Lord God Almighty. Bible says He is very near to us. Unang kinahanglan natong pangitaon ang labing kamahanan nga Dios, ang Biblia nagaingon nga duol siya kanato. So everyone desire to have a new home and new possessions. Og ang tanan nagtinguha gayud nga makabaton sila bag-ong balay, bag-ong Pinoy-anan ug mga posisyon. And the people desire to live with a new heart. Ug ang mga tawo nagtinguha usab nga magpuyo nga adunay bag-ong kasing-kasing. The Bible provides a clear answer to this one. Ug ang Biblia klaro nga naghatag og tin-aw nga mga katubagan mahitungod niini. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ug ang tanan nga nahiusa kang Kristo Jesus bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. When we believe in Jesus Christ, we'll become a new people, new creation. Kung mutuo kita kang Ginoong Hesukristo, mahimo kitang bag-ong tawo ug bag-o nga Kristohanon. Because when Jesus Christ come into our heart, our old attitude, long desire will remove us. Kaysa diya nga sa Hesukristo moabot na sa ato ang kasing-kasing, ang atong daan nga mga kinaiya, daan nga pagkatawo, matangtang or mawala gikan sa atong kasing-kasing. Because our body is the temple of the Lord God and the Jesus Tungod Christ. kaya ang atong lawas mao kini ang templo sa atong Ginoong Dios nga si Ginoong Hesukristo. That's why He wants to clean, make up, purify all of the Christian who believe in Him. Munang ganahan niyang limpyuhan og himuong putli ang tanang Kristohanon nga mituo kaniya. So when the word of the Christ Jesus come into us, new transformation take place there. Munang kun ang pulong ni Ginoong Hesukristo moabot sa atong kinabuhi, adunay bag-ong kausbanan ang mahitabo. So today the Lord Jesus Christ is speaking to us, repent for the kingdom of heaven is near. Kung si Ginoong Hesukristo nag-ingon kanato karong buntaga nga hinulsuli og biyahe inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Today I want to sharing the what should we repent of something. O karon gusto niyang ipaambit kanato unsa man klaseng mga butang ang angay natong hinulsulan. So I would like to share the grace to the word of O God. buot ako nga ipaambit ang grasya mahitungod sa pulong sa Dios. Number one, let us repent of not loving one another. Una, kinahanglan kitang maghinulsol tungod sa atong pagkawalay paghigugma sa atong mga isig katawo. Because the Lord Jesus said, love your neighbor as yourself. O si Ginoong Hesukristo nagaingon nga higugma ang imong kaugalingon sama sa imong higugma ang uban sama sa imong kaugalingon. If we do not love one another, we will commit the sins. Ug dili ta maghigugmaay sa matag usa, nakabuhat ta og sala. That's why we must love one another, our family, friend, neighbor, relative, with the heart of God Almighty. Munang
kinahanglan nga magigugmaay kita sa matag usa atong higugmaon ang atong mga pamilya, atong mga higala, atong mga kaparyentihan uban sa gugma sa Dios kalabing gamhanan. But now in this world, so most of the people cannot love one another as they are themselves. Apan karong mga panahon na dinhi sa kalibutan, ang mga tao dili na kahigugma sa ilang isig katawo sama sa paghigugma nila sa ilang kaugalingon. Because of the many evil spirits conquer the people's hearts. Tungod kay adunay daghang mga daotang espiritu ang sakop sa ilahang kasing-kasing. That's why they don't want to sharing what they have to one another. Kung dili sila makahatag or makapaambit sa mga butanganaan nila ngadto sa uban. This is the reason why Jesus came to the world. Ug mao ni ang rason nganong si Jesus mianhi siya sa kalibutan. Bible says 1 John chapter 3 verse 8. Ang Biblia nagingon sa unang Juan kapitulo 3:8. Unang Juan 3:8. Kung naa na atong basahon, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Kayang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinubidan. Ang pag-ani sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Amen. The Son of God, Jesus Christ, appeared in this world to destroy the devil's workings. Ang anak sa Dios nga si Jesucristo mianhi siya dinhi sa kalibutan aron iyang gub-on ang buhat sa yawa. Devil's working in our heart, in our brains. Kay ang yawa galihok siya sa ato ang kasing-kasing ug sa atong huna-huna. That's why when we believe in Jesus Christ, trust in the Lord Jesus Christ, He will take away the all kind of evil spirit workings. Una kung mutuutak ang Ginoong Hesukristo ug saligan nato si Ginoong Hesukristo, iyang buntugon ang buhat sa daotang espiritu dinhi kanato. That's why Jesus Christ gave His life to save all of us. Sumunang gihatag ni Hesukristo ang iyang kinabuhi at aron sa pagluwas kanatong tanan. Bible says in Mark chapter 10:45. Ang Biblia nag-ingon sa Marcos kapitulo 10:45. Atong basahon, kay bisan gani ang anak sa tawo wala man moanhi aron alagaran kundi sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. Which means that Jesus Christ sacrificed Himself on the cross until dies. Nga pasabot nini si Jesucristo nagsakripisyo siya dito sa cross hangtod sa kamatayon. Jesus Christ has no sin, but He was crucified. Take a cross and die on the cross for another people's salvation, their souls from their sins. Si Jesucristo walay sala apan gilansang siya sa cross aron alang sa kaluwasan sa tanang mga katawan ug aron maluwas sila gikan sa ilahang mga kasalanan ug maluwas ang ilang mga kalag. That's why when we believe in the Lord Jesus Christ from the heart, we can be set free from any kind of sinful letters. Muna kung tuuhan nato si Ginoong Hesukristo sa kinasing-kasing, mahimo kitang gawas nun sa tanang pagkadaotan or pagkamakasasala. Before I was born again, I was very big trouble, my heart and the stress dominates. O kaniadto usab sa wala pa siya mabag-o or matawo pag-usab, napuno siya stress or kasamo kabugat sa iyahang kinabuhi. Even though I was a believer Jesus Christ from the high school, I was studying in the missionary schools. Bisan og nituon na siya ni Ginoong Hesukristo sa diha nga napa siya sa high school, nagtuon na siya sa eskwelahan sa mga misyonaryo. I have an exam Bible study, but I could not born again at that time during the high schools. O naka-exam siya pag-ayo, perfect siya sa iyang exam, sa ilang pagtuon sa Biblia, apan wala pa gihapon siya mabag-o. That's why I left from the Lord and I did not attend the church many years. Ug tungod ni ana nahimulag siya sa Ginoo ug wala na siya simba-simba sa taas nga panahon. I was leading by the evil spirits, working with my friend in this world. O gigiyahan na siya sa daotang espiritu ug karon na siya nakigbarkada kauban sa iyang mga barkada dinhi sa kalibutan. I like enjoying my life with the drinking, smoking, gambling, and dancing in the world. O ganahan kay siyang lingawon ang iyang kaugalingon sama sa pagpanigarilyo, sa pag-inom, sa pagsugal, pag-disko-disko diri sa kalibutan. Which means
I was conquered by the evil O spirits. pasabot niini mao nga gisakop siya sa daotang espiritu. Evil spirit lead my feet for the ungodly places. O ang daotang espiritu mo'y gadala sa iyang mga tiil nga maabot siya sa mga dili Dios non or pangginoo nga lugar. After I was born again, I could realize I am a great sinner. Paano man siya matawa pag-usab iyang na amguhan nga usaday siya ka dako kaayo ka makasasala. I was hating my brother and sisters. Kung nagdumot siya sa iyang mga magulang nga igsuon ug babayi. That's why I was repenting when I was realized the word of God. I was repented to God Almighty, forgive my sins. O human niya maamguhi kini pinaagi sa pulong sa Ginoo, iyang naghinulsol siya sa Ginoo ug naghangyo siya nga pasayloon ng iyang sala. When I was repenting prayer to God Almighty, suddenly from the heavenly, the Holy Spirit came to my life. Human siya makahinulsol diya sa labing gamhanan nga Dios gikan sa langit ng Amahan, ang balaang espiritu mikunsad sa iyang kinabuhi. From that time, the Holy Spirit conquered my life. I was leading by the Holy Spirit of God, not evil Ug spirits. sugod niya atong takna ang balaang espiritu na mao'y nagasakop sa iyang kinabuhi ug dili na ang daotang espiritu. So when we seek God Almighty and repent to God Almighty, Almighty God will pour out His Spirit into your heart. Una ko natong pangitaon ng labing gamahanan nga Dios ug maghinulsol ta sa atong mga sala diha sa Ginoo, ibubo sa Ginoo ang iyang balaang espiritu sa atong kasing-kasing. Holy Spirit will conquer your heart and lead your feet, your hand, your mouth, everything. So balaang espiritu mo imosakop sa imong kasing-kasing ug siya nay mogiya ug mokontrol sa imong kamot, sa imong tiil, sa imong baba ug sa tanan nga anaa kanimo. You will become a very different person, become a holy Christian. Og mahimo na kang lahi kaayo nga tawo ug mahimo kang balaan nga Kristohanon. Because of the Spirit of God conquer your life. Tungod kay ang espiritu sa Ginoo nagasakop naman o mo ni nagdala sa imong kinabuhi. That's why we need to seek God Almighty, studying Bible, reading Bible, writing Bible, memorize Bible continually, and then someday you will open your spiritual eyes. Unang padayunon na to pagpangita ang labing gamanan nga Dios pinagi sa pagtuon sa Biblia, pagbasa sa Biblia, pagmemorya sa mga bersikulo o pagsulat sa Biblia o maabot ang panahon nga maabli atong espirituhanong mga mata. You can return to the God Almighty from the heart. Nang mobalik ta sa atong labing gamahanan nga Dios sa kinasing-kasing gayon. You will make no more sins. O makahimo na ta nga di na makahimo pa og pagpakasala. No more trouble in your life. Wala na yung mga kasamok sa atong kinabuhi. Because the Holy Spirit will conquer your life, help you. Tungod kay ang balang espiritu mao may mo sakop or modala sa imong kinabuhi ug siya mo'y motabang kanimo. Amen. Sir. Amen. So that's why Bible tell us, let us repent of condemning our neighbor and someone. Ug ang Biblia nagaingon usab kanato nga kinahanglan kitang maghinulsol sa atong paghukom sa atong mga isig katawo. Bible says there is no condemnation in Christ Jesus. Ang Biblia nagaingon nga karon dili na hukman sa silot ang nahiusak ang Kristo Jesus. For people who do not know Jesus Christ, they condemn their family, friend, and neighbor, continue with their mouths. Apa na dunay ubang mga tao nga wala pa makailan ni Ginoong Hesukristo mo nang ilang gihukman ang ilang mga pamilya, ilang mga isig katawo, ang ilang mga silingan pinaagi sa ilang mga sakit nga mga pinulungan. Which means they'll make a strip for their neighbor and friends. Nga bote pasabot niini daw ilahang gihubuan sa bisti ang ilang mga isig katawo o ilang mga higata. That's why we must keep our mouths very carefully. Munang kinahanglan natong ampingan ang atong mga baba or ang atong mga pinulungan. So we must repent of our strippings, our neighbor, of their clothes, and failing to care for them. Nang kinahanglan kitang maghinulsol sa atong paghubo sa mga bisdi sa atong mga isig katawo ug sa atong kapakyasan sa pag-atiman kanila. In the beginning, the devil spirit appeared to Adam and stripped Adam and Eve their clothes. Sama nga sa sinugdanan liduol ang yawa kang Adan ug kang Eva ug gihubuan
niya sila sa ilahang biste. They devil spirit deceived Adam and Eve and take eating which one God do not eat it, do not allow. Ang daotang espiritu iyahang giilad si Adan ug si Eva nga iyang gipakaon aning maong bunga nga wala gitugot sa Ginoo. That's why after they take fruit in the garden of Eden, they were naked. Sumanang human sila makakaon ining maong bunga sa kahoy nga nasa tanaman sa Eden, nakita nila nga nahimo na silang hubo. Devil spirit take up their cross and they become a naked person. Ang daotang espiritu gihubo niya ang ilahang mga biste ug nahimo na silang mga hubo nga mga katawhan. Then the God made the garment of skin and the cross them. Apan ang labing gamahanan nga Dios nagkuha siya og biste nga panit ug gibistihan niya sila. We know that why Jesus Christ came to the world. O nituo kita nganong si Ginoong Hesukristo nganong niani man siya diri sa kalibutan. Jesus Christ prepared a cross for us by dying on the cross completely naked. Gani sa Hesukristo nag-andam siya og maayong biste alang kanato, pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa cross, pinaagi sa iyang lawas nga hingpit siya nga naghubo. Before I was met Jesus Christ, I was the naked person. Kaniadto sa wala pa niya mahibalag sa Hesukristo, usa-usab siya kahubo nga pagkatawo. Not this cross, but spiritually I was naked. Dili literal nga sanina, kundi sa espirituhanong bahin, wala siya'y sakot. That's why I was feeling shameful. Munang kanunay siyang adunay kaulaw. I could not come to God. I could not come to Jesus Christ very well. Dili siya kaayo kaduol diha sa Ginoo, dili siya kaduol kang Ginoong Hesukristo. Because of my simple letter inside this. Tungod sa pagkadaotan o pagkamakasala niya nga naa sa iyang sulod. Outside is very looks like a good, very no Kung problem. sa lantawon siya sa gawas nga mura siya walay problema o maayo siya kaayo. But inside I have problems. Apan sa sulod aduna siya dakong problema. Who can resolve these problems inside us? O kinsa man ang makasulbad nining mga problema sulod kanato. That's why we need someone who help all of us cross our naked bodies. Muna nagkinahanglan kita nga naay makatabang kanato aron masuluban kining atong hubo nga lawas. That's why Jesus Christ died on the cross, covered all our naked bodies. Munang sa Hesukristo namatay siya sa cross aron iyang tabunan ang atong mga hubo nga mga lawas. We must believe in the Bible. There's power in the blood of Jesus Christ can cover your naked body, mistakes and sins. Kinahanglan natong tuuhan din sa Biblia nga adunay gahom sa dugo ni Ginoong Hesukristo nga tabon sa atong mga hubo nga mga lawas ug makapasaylo sa tanan atong mga kasalanan ug mga kapakyasan. My Bible teaching us like that one. That's why when I was realized the Bible, I have been set free in my life from the all kind of simple letters. Ug ang iyang Biblia nagtudlo og sama niini ug sadya nga iyang na basahan ug naampuhan ang Biblia nahimo na siyang gawasnon sa tanang butang sa iyang kinabuhi. You and I, we are all sinners. Ikaw ug ako kitang tanan makasasala. That's why we walk all short of glory of God. Munang nahilayo ug nahimulag kita sa himaya sa Dios. Blessed Jesus Christ appeared to resolve these problems. Munang sa Hesukristo ni anhi siya aron sulbaron niya kining maong problema. Romans chapter 3, 25 to 26. Sa Roma kapitulo 3, atong basahon sa Roma kapitulo 3, bersikulo 23. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. 25 to 26. Abot sa 25 abot sa 26. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios sa iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailugon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron sa pagpakita nga siya matarong, himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Amen. Amen. Have a faith in God Almighty through
understanding Bibles. Muna makabaton taog panagiusa di kang Ginoong labing gamanan nga Dios makabaton tag pagtuo pinaagi sa pagsabot sa Biblia. God made the whole people justified, purified, because through His blood, Jesus' blood. O gihimo sa Dios nga matarong ang mga katawan, giputli niya ang mga katawan pinaagi sa dugo ni Jesus. Through Jesus' blood, we have been forgiven our sinful letter Kung already. pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo napasaylo na ang tanan natong pagkadaotan. That's why we must be doing good from now on. Munang kinahanglan nga magbuhat kita og maayo sugod karon. There is some people was going down from Jerusalem to Jericho. Ug adunay usa ka tawo dinhi nga milugsong gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho. We had money for selling his animals in Jerusalem. Og daghan siya kaayong kwarta tungod kay nahalinan siya sa iyang mga kayupan ngayang gibaligya dito sa Jerusalem. And the lover followed him and struck him and stole his own money belonged to him. Apan giatangan siya sa mga tulisan, gikulata siya sa mga tulisan, gikawat ang tanan niyang kwarta og gibiyaan siya nga himalakyon. And then he was almost dying on the street. Ug hapit na siya mamatay nga naghigda dito sa dalan. And then there's the priest and the Levite passing by there. Katong takna adunay usa ka pari og lebeta nga nahiaptol nga miagi ni adtong dalana. They did not take care of somebody who was dying on the street. Apan wala nila atiman, wala nila tabangi kini usa ka tawo nga hapit na nga mamatay nga naghigda sa dalan. They love God. They are teaching the Bible to people. They are very good ceremonial in the churches. Nahigugma sila sa Dios ug nagtudlo sila mahitungod sa Biblia sa mga katawan ug naghimo sila daghang mga seremonya sa ilahang simbahan. But Levite and the priest did not consider about the people who was dying. Apan ang lebeta o kining pare wala nila atimana kining tawo nga hapit na nga mamatay nga nasa dalan. Samaritan had passed the dead places. Apan aduna usay usa ka Samarianhon nga nahiatol nga miagi ni atong dalana. When Samaritan saw the people who was dying, he approached him and the bandage and poured the oil and the wine, healed his body. Ug sa pagkakita sa Samarianhon sa maong tawo giduol niya kini og iyang gibubuan og bino og lana ang iyang mga samad ug iyang gibugkusan siya og giatiman siya. Samaritan was the very good man, sir. O ang Samarianhon nahimo siyang maayo nga tawo. This is the model meaning of the Jesus Christ to help people who was dying. Ug kini siya naghulagway lamang kini siya ni Ginoong Hesukristo nga si Jesus mitabang sa mga katawhan nga hapit na mamatay. Most of the people nowadays stripped their spiritual part in this world. Kay sa mga daghang mga tawo karong panahon nga gihubuan sila sa daotang espiritu dinhi sa kalibutan. Only Jesus can replace their positions. Ug si Hesukristo lamang ang makapabalik sa ilahang maayo nga posisyon. So, I have a question. What should we do when the neighbor make a mistakes and committed sins? So karon na siya'y pangutana ka nato unsa may angay natong buhaton kung makakita ta sa atong isig katawo nga nakasala. So one of the women's caught in adultery, commit adultery. O adunay pananglitan dinhi katong usa ka babayi nga nasakpan nga nanapaw. So John chapter 8 verse 5 says, Atong basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 5 nag-ingon, sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang mubuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? in the law of Moses, like that woman must be killed by stone. Sa balaod ni Moises, ang mga sama niini nga babaye, kinahanglan silang patyon pinaagi sa pagbato kanila. That's why all people of Israel gathering around her and then they have a big stone to kill her. Muna ang tanang mga katawan sa Israel, nagtigom sila dito aning babaye aron at andam na sa pagbato kaniya. And then they say the Jesus Christ, Jesus, this woman has committed adultery.
what do you say to her? O muna may nangutana sila ni Jesucristo karon Ginoo kining babae nga nasakpan nga nanaapaw unsa may imong ikasulti mahitungod niini. And then Jesus say to the people, if any one of you is without sin, let him be killed by stones. Kaya miingon sa Jesus kanila kinsay walay sala kaninyo siya paunaha pagbato kaniya. And Jesus bent on the ground, lighting one by one sin, your sin, your sin, your sin. Jesus lighting on the ground. Og mi duko sa Jesucristo og misulat siya dito sa yuta ug iyang gisulat ang matag sala sa matag usa. When they realized their sins, they left the stone there and then all went away. Ug sa pagkakita nila sa ilang mga sala, ilang gipangit sa pambuyan ang mga bato ug namahawa sila. No one left there except Jesus Christ. Wala na nabilin dito gawas ni Jesucristo. And Jesus said, neither do I condemn you. Og sa Jesus, dili usab ako mosilot kanimo. Jesus said to woman who was committed adultery, go now and live your life of sin. Og mingon sa Jesus nining babae nga nasaktan nga nakaw og karon lakaw ug ayaw na pagpakasala. Jesus came to there for save the committed adultery sin woman. Sa Jesucristo miadto ni atong dapita aron lamang luwason kining babae nga nasaktan nga nanakaw. So we are all committed adultery sin many times and many things in this world. Sa mga kita kanunay pod nga nakabuhat og mga kasalanan ug mosay nakabuhat aning pagpanapaw samtang nagpuyo ta dinhi sa kalibutan. When I was young, I saw about the Buddha idol and bowed down to them. O sa batanon pa kuno siya nagyukbo og nagsimba siya og mga Dios og ilabi na ni Buddha. Because I didn't know about the who is God Almighty. Kay wala kuno sa kaila kung kinsa ang tinuod nga Ginoo. I didn't know who can help me. O wala siya kabalo kinsay makatabang niya. In Korea tradition, many people bow down to the Buddhas. O dito sa Korea, aduna ko na tradisyon dito nga muyukbo gyud sila sa Buddha. I was follow the Korean tradition also. O gasunod siya sa tradisyon dito sa Korea. After I was born again, I was abandoned all kind of idolatry, statues, uncleanness, all remove from the heart. Apan human siya matawo pag-usab yan ang gibiyaan ng pagsimba og Buddha, mga Diyos og bisan ang mga hugaw nga butang sa iyang kasing-kasing. Jesus Christ helped my life and changing my life greatly. Gitabangan ni Jesucristo ang iyang kinabuhi og pag-usya pag-ayo ni Ginoong Jesucristo. I was turning point in my life when I was realized the Bible and the Holy Spirit helped me. Nausob ang iyang kinabuhi sa diya nga naambuhan niya ang Biblia o ang balaang espiritu mitabang usab kaniya. Also, we need to let us repent of idolatries. O kinahanglan usab kitang maghinulsol sa atong pagsimba og Dios. Bible says, Matthew chapter 10, 36 to 39. Ang Biblia nagaingon sa Mateo kapitulo 10, atong basahon Mateo kapitulo 10, 36 abot sa 39. Kung naana atong basahon, ang labing ngilad nga kaaway sa tawo maura niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan, uwinahan labaw kay kadako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. Kadto nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an nako. Ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Ug katong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton Ginoo niini. Why Jesus teaching likewise this? Anong sa Jesus nagtudlo man og sama niini? If there is anything you love more than the Lord Jesus Christ, it will become an idol in your Kung life. adunay mga butang nga mas gihigugman nimo labaw sa Ginoo nahimo na ning Dios sa imong kinabuhi. That's why we must love in the Lord Jesus Christ anything else. Muna ang kinahanglan nga maghigugma kita diha gyud sa atong labing gamahanan nga Dios. We must love our parents in the Lord. Kinahanglan kitang mahigugma sa atong mga ginikanan diha sa Ginoo. We must love our brother and sister, husband and wife, children in the Lord. Kinahanglan natong higugmaon ang atong mga igsoon, atong mga bana diha sa Ginoo.
Love your friend in the Lord also. Igugmaon nato atong mga higala diha sa Ginoo. Many people mistaken pull down this card because they did not love in the Lord. Tungod daha mga tao ang mga dismaya, luya, tungod kay wala sila maghigugma diha sa Ginoo. That's why people fall into the sexual immorality and some kind of evil desires. Muna ang mga tao nangahulog sila sa salawayon nga pagpakighilawas o nagtinguha sila og mga daotan nga mga tinguha. Because they do not love in the Lord. Tungod kay wala sila mahigugma diha sa Ginoo. So we must turning point to repent in our life. Muna kinahanglan kitang magbinago, kinahanglan kitang mabag-o sa atong kinabuhi. Repent of stealing what belong to God for personal pleasures. Receive the blessing of prosperity and give glory to God Almighty. Atong ibalik ang tanang mga panalangin nga ato arang giangkon ug ato ibalik alang sa kahimayaan sa Ginoo ug kini mahimo ug kita magmalampuson gayon ug magmabungahon. So, according to the Bible, we must crucify ourselves and follow the Lord Jesus Christ. Sumala sa giyon sa Biblia kinahanglan natong ilansang ang atong kaugalingon ug kinahanglan musunod kita kang Ginoong Hesukristo. In this place is the very holy place. Kaning dapita balaan na kaayo ni nga dapit. If you fix your eyes on Jesus Christ, go to the Holy Bible, meditate studying Bible, continually you will become a different another person. Kung mo itutok imong mga mata diha kang Ginoong Hesukristo pinagi sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia ug sa pagsulat sa Biblia, mahimo ka gayud nga lahi na kaayo nga tawo. Because the Bible is the word of God Almighty, it will make you holy person. Tungod kay ang Biblia mao kini ang pulong sa labing gamhanan nga Dios ug maghimo kini kanato nga balaan nga tawo. Almighty God will help you. Ang labing gamhanan nga Dios motabang kanato. Also, as a missionary, I want to support you when you go outside and inside, when you go hometown. I'll support your life. Munang isip usa ka misyonaryo ganahan siya nga mo suporta og motabang kanimo naa man ka dinhi o naa naman ka sa gawas muuli ka sa inyong balay ganahan siya nga magpadayon sa pagsuporta og pagtabang sa imong kinabuhi. God gave me the mission to preaching the gospel likewise, make disciples and planting the church, reproduction everywhere. Ug ang Ginoo naghatag kaniya og misyon sama sa pagsangyo sa maayong balita, paghimo og mga disipulo ug pagtukod og simbahan ug pagpadaghan pa sa bisan asa nga dapit. Because Jesus commanded, we remember Mark chapter 16 verse 15, go into the world preaching the gospel to all peoples. Ug sama sa giingon ni Jesus sa Marcos 16:15 nga paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyo ang maayong balita sa tanang katauhan. I saw that you are a very good singer, worshipers. Ama nga nakita ni pastor nakita diri maayo kaayong moawit or magsisimba. Our God is a spirit. Ang atong Ginoo espiritu. Our God looking for the true worshiper, spiritual and truth worship. Ug ang atong Ginoo nangita siya niining mga tao nga nagsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Bible is the truth from Jesus Christ. Ang Biblia kamatuoran gayud ug gikan kini ni Hesukristo. That's why we have a meeting and hear the voice of Jesus Christ now. Unang ani kita karon naghiusa ug naminaw sa tingog ni Hesukristo. You are thinking, your mind will be changed very greatly. Ang atong panghuna-huna, ang ato ang huna-huna mausog gayud kini pag-ayo. You will meet Jesus Christ individually like me. O mahibalag raw niya nato pohon sa Ginoong Hesukristo sama kaniya. You will have a new vision and hope in your life. Makabaton tag bag-ong pananawon ug paglaom sa atong kinabuhi. Almighty God will bless you and make you a blessing like Abraham. Ang labing gamahanan nga Dios uban ka nato ug maghimo ka natong panalangin sama kang Abraham. If you obey the word of God and my instruction here, Kung ato lamang sundon og tumanon ang pulong sa Dios ug ato apong dawaton ang gisugo ni Pastor Binhe. I came from the Lord Jesus Christ by leading Holy Spirit here. O gipadala siya sa labing gamahanan nga Dios pinagi sa giya sa balaang espiritu dinhi. Almost 18 years ago, I was
meeting first time here. O mga 18 na ka tuig kapin ang milabay nga nakahibalag siya aning nila dinhi. Because my church members, brother and father, put into in the jails. Mo nang nakaanhi siya diri tungod kay ang ubang mga membro niya dito sa iyang simbahan sa Bagakay na priso sila dinhi. That's why their sister asked me, please visit my father and brother and pray for them. Mo na nakasulod siya dinhi tungod kay adunay membro niya, pamilya sa iyang membro nga nihangyo nga bisitaon ang iyang mga igsuon nga napriso dinhi sa sulod. At that time, I was over there and sitting worship with their members, some 3 family members. Una dahil niyang simba is napa sila dito atong naay magtagbo ba o nagsimba sila dito tulura ka mga miyembro ang una niyang kauban. From that time, Almighty God opened the mission in the provincial jail to Magatis. Sugod niya itong takna giabrihan sa Ginoo ang misyon nga nakahimo na sila pag simba dinhi sa bilangguan. After some months, their family, old father and 2 brothers, released from here. So, ang pagpipila ka mga bulan ang iyang amahan, iyang mga igsuon nakalaya na gikan diri sa prisuhan. But I never stopped preaching the message, deliver the good news, continue here. Apan wala siya muhunong sa pag-ani o sa padayon sa pagsangyaw sa mayong balita. This is my mission. I want to help you some more teaching according to the Bible. Kay mao niya ang misyon nga kana siyang tabangan tang tanan nga tudluan ta pag-ayo mahitungod sa Biblia. Already you are the very precious, loyal priesthood. Gani karon nahimo na mo mga binilhon o mga harianong mga pare. I like all of you, writing by the Bible, studying and worship to God Almighty. Nalipay o ganahan kay si Pastor Lee ninyo nga padayon nga nagsulat sa Biblia o padayon nga nagsimba dinhi. I pray continually all of you release from here and they go to the hometown and anywhere else. You can lead some another people. Nang siging gaampo si Pastor Lee nga makalaya na mo diri o pauli na mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan og didto makagiya mo or makatabang mo sa uban na pod nga mga tawo. We are learning how to worship to God very well like Kay white. dinhi nakakat-o na taon saon pagdayeg sa Ginoo sama sa atong gibuhat. All my Jesus Mission Church members, disciples, learning and they have their own church everywhere. Sa mga kami usab nakakat-on kami pinaagi sa atong gibuhat ug karon gipadala namin niya sa mga binagsa sa atong simbahan. You can pray and studying Bible continually for the glory of God. So munang makapagpadayon ta sa pag-ampo ug padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios alang sa kahimayaan sa Dios. Almighty God will make you missionary like me. Ang Ginoo pohon maghimo nimong misyonaryo sama kaniya. Hallelujah. Amen. This is my hope and vision. Mao niyang paglaom ug iyahang pananawon. Eric and Arame all Jeo already they become missionaries. O kami kuno nahimo namin mga misyonaryo. They become all around the Negros Islands. O nakahimo namin sa pagsangyaw sa tibuok Negros. Maybe next year they go to the Koreas. O mga sunod tuig kuno dali namin sa Korea. Hallelujah. Amen. God will help all of you and I. Ang Ginoo mo'y motabang kanimo ug kanako. So you must peacefully, diligently, honestly, peacefully become a servant of God Almighty. Munang kinahanglan kitang magmatinud-anon, magmakugihon o magmatinud-anon, matinumanon sa pag-alagad sa Dios. And then Almighty God can available your life for the glory of Him. Ug ang labing gamhanan nga Dios mo gamit sa imong kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. God is looking for the godly persons Ang labing gamhanan nga Dios nangita siya og Dios nun nga tawo. to make a missionary, to make a ministry of God, to change the whole condition of the Philippines, Asia, and all of the Pero world. himuon niyang mahimong katawhan sa Dios ug himuon niyang misyonaryo nga magsangyo sa maayong balita sa tibuok kalibutan. I am a man of God, missionary,
I can take care of the whole of the world by prayer every day and night. Sa siya katawo sa Ginoo, isip po sa kamisyonaryo, kung nakahimo siya sa pag-atiman sa tanang mga katawhan sa kalibutan, pinaagi lamang sa iyang pag-ampo adlaw o gabi. Also, I ask all of you, pray for the Full Gospel Jesus Mission Church ministers. Kung nag-ampo usab si naghangyo usab si Pastor Lee kaninyo, nga inyong iampo si Pastor ug ang tibuok natong simbahan. You can accompany with our ministries. Kung makahimo mo sa pagpakig-uban sa ato ang buluhaton. Jesus calling the whole sinner to make a wonderful ministry of Kay God. ang labing gamahanon nga Dios iyang gipili ang mga makasasala aron nga mahimo silang mga maayo kayong magbubuhat alang sa kalimayahan sa Dios. Because of the blood of Jesus Christ has a power to remove the all kind of sinful and the evil desire from your heart. Kung siya ang dugo ni Hesukristo gamahanan kaayo nga makatangtang sa tanang mga dautan or daotang tinguha nga naasulod sa atong kasing-kasing. Every day pray and studying Bible continually to make a purified heart. Munang kada adlaw kinahanglan pa nga mag-ampo ug magtuon sa Biblia aron nga makabaton kitag putli ug limpyo nga kasing-kasing. Because our body and the heart is the temple of the Lord. Kaya ang atong lawas ug ang atong kasing-kasing mao kini ang templo sa Ginoo. The Lord God wants to stay in you and Ang I. Ginoong Dios ganahang mupuyo sulod kanimo ug sulod kanako. That's why I can accompany with God Almighty and Jesus Christ every day and night. Unang makahimo siya sa pagpakig-uban sa atong Dios ug Ginoong Hesukristo adlaw man o gabi. And the Lord, today is the very new days. Ug ya sa Ginoo karong adlaw mo na ang pinakabag-o kaayo nga adlaw. Hallelujah. Amen. You can change it from now on today. Unang sugod karon makahimo ta sa inusob or pagbinag-o. You can fix your mind wholeheartedly on the Bible and pray continuously. Unang ato na itutok ang ato ang huna-huna kinasing-kasing diha sa Biblia o padayon ta nga mag-ampo. And then you will be blessed from the Heavenly Father God. Every people will welcome you very well. Kung kita mapanalanginan gayud gikan sa atong langit nun nga amahan ug ang tanang mga tawo malipayon nga mudawat kanato. We pray, Father God, thank you so much for sharing the Gospels. Kung mag-ampo kita among amahan, salamat sa pagpaambit sa maayong balita. Help all of us and make a purified, holy Christians. Abangi kaming tanan nga mahimo kaming putli ug balaan nga mga Kristohanon. We can make a holy, purified Christians by the word of God and pray continually. Mahimo kaming mga balaan ug putli nga mga Kristohanon pinaagi sa pagtuon sa Biblia ug padayon sa pag-ampo. We pray for the brother and sister in provincial Dumaguete Jail and all officials, and all within and officials. Among giampo ang tanan namong mga kaigsuonan, miyembro diri sa bilangguan, ilabi na sa tanan nga mga magpalantay dinhi sa bilangguan, ug ilabi na sa among warden. We hope and pray and all people meet Jesus Christ in the church. Kami nag-ampo ug naglaom nga kaming tanan nga mga katawan among mahibalag si Hesukristo. We'll pray turning point from now on Among pag-ampo nga mabag-o na kami sugod karon. to become a holy Christian, like our Lord Jesus Christ. Para mahimo ming balaan nga mga Kristohanon ug mahimong mahisama sa among Ginoong Hesukristo. Help all of us and pour out your scripture in all of us Tabangi kaming tanan ug gibubo ang imong balaang espiritu dinhi kanamong tanan. to overcome the all kind of situations. Aron among malampusan ang tanan nga mga lisod nga sitwasyon. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Say Amen. Amen. Praise the Lord.